Sa mga nagdaang kabanata ay nakilala ni Zhao Jingshi ang aura at boses ng nagsalita ay nasabi na lang niya na ito ang aking master. Ilang sandali pa ay lumabas na ang nilalang na Supreme Emperor ng pamilyang Zhao. At hindi naman agad nakapagsalita si Zhao Jingshi sa kanyang nakikita dahil ang pagkakaalam niya dito ay patay na ang kanyang master. Agad naman na lumapit ang nilalang kay Zhao Jingshi. At binigyan siya ng isang sampal at sabay na sinabi nito na gumising ka, ang pamilyang Zhao ay hindi nararapat na matalo sa isang tao. Dito na nga nang mapagtanto ni Zhao Jingshi na buhay nga ang kanyang master dahil sa masakit ang sampal na kanyang natanggap. Nasabi pa nga niya na master hindi ba't ikaw ay namatay makalipas ang 10 taon. Sinabi naman ng kanyang master na patay na balita ko ba ito? Nakita mo na ba ang katawan ko? Agad naman na sumagot si Zhao Jingshi na hindi kailanman. Ipinaliwanag naman ng kanyang master na 10 taon na ang nakalipas sa labanang iyon. Ako ay malubhang nasugatan, ngunit nakakuha din ako ng magandang pagkakataon. Sa loob ng 10 taon na ito, nagtatago ako sa retreat sa Zhao at nagsasanay, alam ko lahat ng ginagawa mo. Yung mga kalukuhang bagay tungkol sa'yo, mamaya na nating pag-usapan. Hindi naman na nakapagsalita si Zhao Jingshi sa sinabi ng kanyang master. Sinabi naman ng master kay Xiao Chen na itong nakababatang kapatid, maaari mo bang pabayaan ang pamilyang Zhao? Agad naman na sinabi ni Xiao Chen sa master na lumalabas na ikaw ay nasa antas na ng Realm Emperor. Agad naman na kinumpirma ito ng master na oo, bagamat ang matanda ay dumaan lamang sa dakilang emperor, ako pa rin ang tunay na emperor. Natuwa naman si Xiao Chen sa sinabi ng master kaya naman sinabi niya na kawili-wili. At sabi mo hayaan ko ang pamilya Zhao. Imposible, ngayon ang panahon kung kailan mawawasak ang pamilyang Zhao. Nagkaroon naman ng matinding reaksyon si Master Beast sa nilalang na dumating at para bang may ginawa ito sa kanya base sa kanyang kinikilos. Agad niyang nilabas ang kanyang aura at mabilis na sumugod ng walang pag-aalinlangan subalit naramdaman naman agad siya nito. Kaya naman agad na inangat na ng master ang kanyang daliri na nababalutan ng aura. At walang kahirap-hirap niyang binigyan si Master Beast at lumabas ang isang artifact na nasa antas na ng Emperor. Agad naman na nilabas ni Xiao Chen ang kanyang abilidad upang iligtas si Master Beast dahil alam niyang hindi basta-basta ang nilalang na nasa kanilang harapan. Agad niya itong pinigilan gamit ang kanyang abilidad na bahagyang naman niyang napigilan. Subalit lubhang mabigat ang binitawang atake ng nilalang kaya naman kailangan niyang mas lumapit. Agad niyang inalis si Master Beast upang siya na ang tumanggap sa atake at may plano din naman siya dito. Nang makita ng nilalang ang ginagawa ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na tama, talagang lubusan na nasa sky level peak ang cultivation mo, pero sayang naman kung ikukumpara sa Emperor, ito ay lubhang malayo. Hindi naman tumigil si Master Beast sa kanyang kabal-iwang mag-higanti at gusto pa nitong umatake. Kaya naman binigyan siya ng isang atake ni Xiao Chen upang pansamantalang makatulog ito, nasabi pa nga ni Xiao Chen na bakit ka ba nakaharang dyan. Matapos niyang patulugin si Master Beast ay sinabi niya sa nilalang na hayaan mo akong maranasan ang kapangyarihan ng Tripling Realm sa dakilang emperador. Bahagya namang natakot si Lin Feng nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay lubhang mapanganib. Dahil ang nilalang na ito ay isang emperor na naabot na ang tripling dakilang realm. Kaya naman tinanong niya si Master Monkey na kung magkakaroon ba ng pagkakataon si Xiao Chen. Pinagmasdan naman ni Master Monkey si Xiao Chen. At sabay niyang sinabi base sa kanyang nakikita ngayon na kung ito ay isang ordinaryong tao, walang duda na siya ay mamamatay. Ngunit sa kasong ito, kung gusto niyang lumaban ay ayos lang ito. Agad naman na naghanda ang nilalang sa kanyang gagawing atake at inangat niya na naman ang kanyang daliri at mas malakas na ito ngayon. Lumabas naman sa kalangitan ng isang atake na talaga namang may dala-dalang kapanindig balahibong aura at dala nitong mabigat na pressure. Agad naman na naramdaman ito ni Xiao Chen at nawala na lang bigla ang kanyang suot at natira na lamang ang kanyang pangilalim na damit. Sinabi naman ng nilalang na kasama ang dakilang emperador sa tuwing tatawid siya sa isang patong ng dakilang realm, ang kanyang antas ng cultivation ay gagawa ng isang husay na paglukso, ang kapangyarihan ng asul na sendai na ginamit ko kanina ay ang unang layer lamang ng Great Realm. Xiao Chen gusto kong makita kung kakayanin mo itong kapangyarihan ng pangalawang sendai. Nang maramdaman ng mga disciples ang binitawang atake ng nilalang ay agad silang nagsitakbuhan dahil batid nila na kung matatamaan sila ng impact ay siguradong hindi na sila bubuhayin.
Ilang sandali pa ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang atake ng nilalang at patuloy itong bumababa patungo kay Xiao Chen. Nilabas naman ni Xiao Chen ang kanyang buong lakas upang makagawa ng depensa at hindi siya madaganan nito. Kahit nahihirapan na siya ay nagpatuloy lamang siya sa kanyang pagpapalabas ng kanyang aura upang mapigilan ang atake at makikita natin na halos masunog na ang kanyang katawan, dahil sa tindi ng ginawang atake ng nilalang. Na kahit ang kalupaan ay makikitang unti-unti na itong nasisira subalit nananatiling nakatayo si Xiao Chen at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Nasa isip-isip pa nga niya na ang kapangyarihan ng pangalawang Great Realm ay lubhang mas malakas kaysa sa una. Gayunpaman ay napangiti siya dahil may plano siya para dito. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay sinabi niya sa nilalang na sigurado naman ako na hindi mo alam na isa akong physical cultivation tama. Agad naman na sumagot ang nilalang na kung ano naman ngayon kung physical cultivation ka. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na isang paraan ng pisikal na pagsasanay, ang pinakamahalagang paraan ng pisikal na pagsasanay. At ang pinakamaganda sa kanila ay ang makapangyarihang panlabas na puwersa, na patuloy na nagpapatemper at nagpapakintab sa katawan. Nang marinig ito ng nilalang ay agad niya itong naintindihan na sabi pa nga niya na gusto mo bang gamitin ang Emperor Sendai ng matandang ito bilang iyong mga kasangkapan sa pagsasanay sa katawan. Nakangiti namang kinumpirma ito ni Xiao Chen na abang inaasar pa niya ang nilalang na tama ang sinabi mo. Nagalit naman ang nilalang na parabang naiinsulto siya dahil ginawang kasangkapan lamang ang kanyang abilidad na nasa antas ng Emperor. Sa kanyang galit ay agad niyang tinaas ang bigat ng kanyang sinday na sabi pa nga niya na mahusay ka bata, hindi mo ba alam na kung gaano kataas ang langit? Ngayon ay makipagkita kay kamatayan. Sa ginawa ng nilalang ay mas tumindi ang daladalang aura ng Emperor Sindai at talaga namang hindi bubuhayin ng isang ordinaryong tao kapag nasa ilalim nito. Sa bigat na daladala ng atake ay halos sumabog na ang katawan ni Xiao Chen. Kahit nahihirapan ay pinagpatuloy lamang niya ang kanyang ginagawa dahil kailangan pa niya ng mas kaunting oras upang maisagawa ang kanyang plano. Nagkaroon ng matinding reaksyon sa inner space ni Xiao Chen at nagpalabas ng aura ang kanyang Divine of Life. At dahan-dahan nitong mas pinapalakas pa ang katawan ni Xiao Chen upang kayanin nito ang mabigat na pressure. Pinagmasdan naman ni Black ang kanyang kaibigan at nang makita niyang bahagyang nahihirapan si Xiao Chen, ay agad niyang sinabi dito na Xiao Chen na kailangan mo ba ang tulong ko dahil tutulungan kitang lamunin ang bahagi ng kapangyarihang iyan. Bahagya namang nagulat si Xiao Chen sa sinabi ni Black at nasabi na lang niya na kahit ang kapangyarihan ng Great Emperor ay kaya mo dang lamunin. Nakangiti namang kinumpirma ito ni Black na oo naman dahil ang kanyang lakas ay maihahambing sa dakilang Emperor. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi na ito kailangan. Dahil gusto kong hiramin ang kapangyarihan na ito upang tuluyan na akong makapasok sa susunod na antas. Habang pinagmamasdan ni Lin Feng si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na talaga bang kakayanin niya ang kapangyarihan ng dakilang Emperor. Nang makita ng nilalang na mukhang hindi pa sumusuko si Xiao Chen sa kanyang pangalawang sinday ay sinabi niya kay Xiao Chen na bibigyan pa kita ng iba ko pang atake. Agad na nilabas ng nilalang ang isa pa niyang atake na kung tawagin ay pinagsama-samang antas ng 9th rank martial art Ice Frost. Agad naman na damaloy ang yelo patungo kay Xiao Chen. Maya-maya pa ay tuluyan na nga siya nitong nabalutan ng yelo. Habang nagpapatuloy naman sa pagbitaw ng mabigat na pressure ang Sindai Emperor na nasa itaas niya. Bukod dito ay inatake niya ulit si Xiao Chen ng isa pa niyang abilidad na kung tawagin niya ay pinagsama-samang antas ng 9th rank martial arts na misteryosong talim ng hangin. Agad naman na nagtungo kay Xiao Chen ang isang atake na talaga namang hindi rin basta-basta. Nang tumama ang atake ay bahagya siyang nahirapan dito. Kaya naman napaluhod siya dito dahil sa tatlong atake na kanyang tinanggap. Subalit kahit nahihirapan ay nagpatuloy lamang siya dahil kasama naman ito sa kanyang plano. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng matinding reaksyon ang Divine of Life ni Xiao Chen. Kaya naman ang tatlong atake na nasa loob ng inner space ni Xiao Chen ay dahan-dahan niya itong pinakikiramdaman. Maya-maya pa nang bumukas ang mga mata nito ay nilabas niya na ang kanyang buong lakas upang maisagawa ang kanyang plano. Agad niyang hinigup ang tatlong atake upang gamitin ito bilang isa sa mga kasangkapan ng kanyang pagpapataas ng antas. At nang matapos ito ay mamikitang nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan dahil sa lakas ng tatlong abilidad na iyon.
Maya-maya pa ay natapos na nga ito sa kanyang paghihirap at makikitang tumindi ang liwanag sa kanyang mga mata. Nang makita ng nilalang na nawala na ang kanyang atake ay nasabi na lang niya na ang batang ito, anong klaseng ehersisyo ang kino-cultivate ng batang ito. Dagdag pa niya habang kausap ang kanyang sarili na hindi, huwag mong gamitin ang lahat ng paraan para patayin ang batang ito. Subalit dahil naiinsulto siya ay pinakawalan niya na ang kanyang atake at lumabas dito ang iba't ibang kulay ng kapangyarihan. At ginamit niya ito upang mapahinto ng bahagya ang oras. Ilang sandali pa ay makikita na natin na tumigil na ang oras dahil hindi na gumagalaw dito si Xiao Chen. At ang mga disciples na nanunood sa nagaganap na laban. Sinabi din ng nilalang kay Xiao Chen na isang karangalan para sa iyo na mamatay sa ilalim ng matanda sa ikatlong taktika bilang isang sky martial artist lamang. Matapos niyang sabihan si Xiao Chen ay agad niyang nilabas ang kanyang ikatlong sendai na kung tawagin niya ay Emperor Third Sendai. At dahil dito ay namuang apat na klase ng kulay sa kalangitan. At dahan-dahan siyang lumutang upang ihanda ang kanyang atake. Nagpatuloy sa pagpapalabas ng matinding aura ang nilalang. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga niyang nabuo ang kanyang ginagawa at makikita ang nakapalibot sa kanyang katawan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nilabas niya na ang Great Emperor Sendai na nasa ikatlong antas na. Sumambulat ang malaking artifact na may daladalang kapanindig balahibong aura at mabigat na pressure. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na ito na nga ang Great Emperor Third Sendai, habang ang kanyang mga servant naman ay halos isa lang ang ibig sabihin ng kanilang reaksyon na ito ay lubhang mapanganib at kakilakilabot na kapangyarihan. Napatawa naman ng malakas ang hangal na si Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na ang cultivation base ng kanyang master ay ginugulat ang nakaraan at ang kasalukuyan. Habang si Tai Jing naman ay napapahanga sa nakakakilabot na abilidad. Subalit si Tai Chuangxan ay baka sa kanyang mukha ang takot dito. Sa kabilang banda naman sa Qingyanman ay umabot na dito ang presensya ng abilidad ng nilalang. Kaya naman napatingin sila Master Duan Siliang sa kalangitan. Nasabi pa nga ng disciple na kung anong klaseng supernatural na kapangyarihan ito at masyadong nakakatakot. Nasabi na lang ni Master Duan Siliang na senior kailangan mong manalo. Pinangangambahan si Master Duan Siliang dahil kung magkataon na matalo sila ay siguradong lahat sila ay mamamatay at masisira ang Qingyanman. Nang makita ng dalawang hangal ito ay nasabi na lang ng isa na si Master Zhao ay nandito, anong nangyayari? Balik tayo sa kapanindig balahibong kaganapan dito nga ay sinabi na ng nilalang na Xiao Chen mamamatay ka na sa pagkakataong ito. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay pinakawalan niya na ito. Agad naman na bumulusok patungo kay Xiao Chen ang artifact na may daladalang nakakatakot na aura at mabigat na pressure. Dahil dito ay nasira ang kalupaan na kinatatayuan ni Xiao Chen habang si Xiao Chen naman ay nilabas niya na ang kanyang buong lakas upang madepensahan ang atake. Habang ang mga martial artist naman na nasa nagaganap na laban ay apektado sa ginawang atake ng nilalang nasabi pa nga ni Crazy Boy na ang kakilakilabot na presyon na ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Hindi naman nakontento ang nilalang sa kanyang ginawa at nakita niyang nanatiling nakatayo pa din si Xiao Chen. Kaya naman agad niya itong dinagdagan upang tuluyan ng madaganan si Xiao Chen na sabi pa nga niya na bata, ikaw ay magiging abo sa pagkakataong ito. Sa ginawa ng nilalang ay mas lalong tumindi ang nilalabas na pressure ng Emperor Sendai. Habang si Xiao Chen naman ay nasabi na lang niya na tagumpay o kabiguan sa isang iglap. Nilabas na ni Xiao Chen ang buo niyang lakas ng sinaunang abilidad. Agad niyang hinanda ang kanyang gagawing atake na kung tawagin niya ay Heaven's Fist Third Punch. Ilang sandali pa ay nagiba ito dahil nagkaroon ng makapal na aura ang kamay ni Xiao Chen. At makikitang ito ang bago niyang abilidad na kayang higupin ang atake na kahit nasa antas pa ito ng Emperor. Nang makita naman ito ng nilalang ay nakilala niya ito na sabi pa nga niya na ang martial arts na ito ay ang taktikang para sumipsip ng kapangyarihan ng martial artist para sa kanyang kalaban at gamitin laban sa kanya. Dagdag pa niya na habang natatawa na bata, ang kapangyarihan ng dakilang emperador ay mas malakas sa pagtatangka ng iyong walang kabuluhan na makisali. Ang dakilang emperador ay isang hakbang lamang sa tabi ng tunay na Diyos at ako ang walang kamatayan, bata mamatay ka na.
Subalit may isang nilalang na dumating na ang Diyos ng kaharian ng Xinwu. Nasabi pa nga nito na sa ngalan ng kaharian ng Xinwu, natural na hindi ako makikialam sa mga pribadong laban mo. Curious lang akong makita kung sino ang lalaking kayang gawin sa iyo ni Zhao Jingshan na subukang patayin. Pinagmasdan ni Xinwu si Xiao Chen habang si Xiao Chen naman ay nakangiti ding pinagmamasdan din siya. Ilang sandali pa ay binigyan niya ng isang nakakatakot na titig si Lord Xinwu. Dahil dito ay bahagya siyang pinagpawisan na sabi pa nga niya na ang tingin na ito, tama siya yon. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang natatawa na naramdaman niya na. Tinanong naman ng matanda si Lord Xinwu na sabi pa nga niya na ikaw ba ang Diyos sa kaharian ng Xinwu. Sinabi naman ni Lord Xinwu na Zhao Jingshan, ikaw ay isang mahusay na emperador, ngunit hindi ka ba naging napakawalang hiya upang pumatay ng isang talentadong bata ng ganito kahirap? Nakilala naman din ito ng mga disciples na sabi pa nga ng isa na ito ang emperador ng Xinwu. Kahit ang iba ay ganun din ang sinabi na ito ang Diyos ng Xinwu. Sinabi din ni Lao Jiang na nandito ang Diyos ng Xinwu. Tinanong naman ni Zhao Jingshan si Lord Xinwu na kung gusto ba siyang pigilan sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda naman ay hindi pa din makagalaw si Lin Feng na sabi pa nga niya na halos hindi pa din ako makagalaw, grabe nakakatakot ang kapangyarihan na ito. Lumapit naman si Black kay Xiao Chen at sabay niyang sinabi na kung kailangan ba ng tulong ni Xiao Chen. Agad naman na sumagot si Xiao Chen na hindi na ito kailangan. Sa inner space nga ni Xiao Chen ay makikitang malapit nang makuha ni Xiao Chen ang kanyang kailangan. At makikita din sa reaksyon ni Xiao Chen na malapit na siyang magtagumpay. Habang pinagmamasdan naman ni Lord Xinwu ang atake na ginawa ni Zhao Jingshan ay napahanga na lang siya dito. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang laban at dahil dito ay ibinigay na ni Xiao Chen ang kanyang buong lakas upang tuluyan na niyang makuha ang kanyang kailangan. At agad na inabsorb ng walang kahirap-hirap ang kapangyarihan na dala-dala ng atake ng nilalang. Dahil dito ay natawa na lang si Xiao Chen dahil nakuha niya na ang kanyang kailangan. Huminto ang atake ni Zhao Jingshan nang mawala ang kapangyarihan nito na ikinagulat naman niya. Kaya naman malaking tanong sa kanya na kung anong klaseng nilalang ang bata na kaharap niya at na paano nagkaroon ng malakas na martial skill ang batang ito. Subalit lingid sa kaalaman ng hangal na si Xiao Chen ay dating isang Supreme Emperor. Na napunta sa katawan ni Xiao Chen na isang lumpo at wala ng kapangyarihan. Makikita sa inner space ni Xiao Chen ang pagbulusok ng kanyang na-absorb na kapangyarihan. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng reaksyon ang katawan ng Divine of Life sinyales na nakalusot na si Xiao Chen sa panibagong antas. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natapos sa kanyang pagbabalat at ito ay naging isa ng light golden body. At tumindi ang nag-umapa na aura nito sa katawan. Na agad naman na nilabas ito ni Xiao Chen at makikita sa seal technique nito ang malaking imahe na siya din at nababalutan ito ng nakakakilabot na aura. Agad niyang hinanda ang kanyang gagawing atake upang siya naman ang umatake dito at lumabas ang makapal na aura na may daladalang nakakakilabot na lakas. Nagtaka naman ng bahagya si Xiao Chen nang makita niya ang atake ni Zhao Jingshan. Nasabi pa nga niya na nagawa niya pa ding makontrol ang atakeng ito. Habang pinagmamasdan naman ni Zhao Jingshan si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na talaga bang tumaas ang kanyang antas. Dagdag pa niya na hindi ko naramdaman ang kapangyarihan ng emperador sa kanya, kahit gaano pa kahanga-hanga ang kanyang martial skill, walang alinlangan na mamamatay siya ngayon. Matapos ang kanyang mga iniisip ay agad niya nang kinontrol ulit ang kanyang Emperor Sendai. Agad naman na nagpatuloy ulit ang atake ni Zhao Jingshan. Subalit nakahanda na si Xiao Chen sa kanyang gagawing atake. At ilang sandali pa matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na nga ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Heaven's Fist Third Punch. Subalit mas kakaiba na ito ngayon dahil tumaas na ang antas nito kaya naman makikita ang malaking kalamangan ni Xiao Chen dito. Nagkaroon ng malakas na salpukan ang magkabilang panig at makikita sa reaksyon ni Zhao Jingshan na hindi maganda ang nangyayari. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa tindi ng ginawang atake ni Xiao Chen. Dahil dito ay nasira ang kapaligiran at makikitang naputol ang mga puno at nagkaroon ng maraming tipak ng bato. Nagsitalsika naman ang mga masters kasama na ang kanilang hukbo. Na kahit sila Crazy Boy ganon din ang nangyayari at ang kanyang hukbo ay talaga namang malayo ang mararating. Na kahit ang Diyos ng kaharian ng Xinwu ay ramdam niya ang lakas nito na sabi pa nga niya na ang batang ito,
ang kanyang martial skill ay hindi basta-basta. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo at sa iyong pamilya, Harold Lopez from Orani Bataan, Gilbert Mendoza, Arjan from Aluginsan Cebu, Celoso Gaming, J. Erboy, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.